Pagising ko nga araw-araw, ganito palagi ang bumubungad sa akin. Makalat ba, Mari? Sa maniwala ka sa hindi, pera yan, Mari. Pera? Shish. Hindi ko paramdam kung gaano kadaming pera yan. Basta ang alam ko, dito kami kumukuha ng pang-araw-araw na pamasahe at baon ni Ate Pam. Ganon din sa mga kapatid niya. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang basahang bilog. Yung nabibili nyo sa tindahan na dati ay piso lang, 2 pesos or 3 pesos na ata ang isang piraso niyan ngayon. Sa akin kasi ay per bundle ang bintahan ko. Bago ko nga umpisahan ang pagbubuo ng basahan, nagugupit muna ako ng ritaso. At eto nga ang isa sa mga paborito kong ritaso, ang as-is ng Nova. Malalaki kasi ang tabas ng Nova at bukod nga doon ay magaganda pa ang kulay at texture neto. Habang nagugupit ako, Mari, hinihiwalay ko yung malalaki na pwede kong gamitin pang tapal. Yung maliliit naman ay pang taytay at yung pinagupitan ay pang palaman upang lagay sa loob ng gagawin nating basahan. Gumamit nga pala ako ng papel na hindi na ginagamit para gawing pattern. Dito ko kasi isinasalansan o itinataytay yung mga maliliit na ritaso. After ko ito taytayan, tsaka ko naman tatakpan ng ritasong alanganin ng laki at pagkatapos babaliktarin ko ito para lagyan naman ng mga pinagupitan o palaman. Sa pagbabasahan nga, Mari, ay wala kang masasayang na ritaso dito kahit maliliit pa ito. Sa pagpapalaman, Mari, kailangan mo din itong gamitan ng tansyameter. Tatansyahin mo kasi yung ilalagay mong palaman para hindi ka maputulan ng karayom. Kapag nalagyan na nga natin ito ng palaman, tatapalan naman natin ito ng malalaking ritaso at pagkatapos pwede na natin itong tahiin. Madali lang din ang pagtatahi neto, Mari. Paiikutan mo lang din ito ng pabilog, basta walang lumalabas na palaman ay okay na yan. Sa puhunan naman, Mari, ay hindi naman ganun kalakihan. Basta meron ka ng umaandar na makina, gunting at 500 pesos ay pwede mo na itong umpisahan. Sa 500 pesos kasi, Mari, ay makakabili ka na rin ng isang plastic ng taytayin. Yung taytayin ay 9 pesos per kilo ito. Madami ka nang makukuhang taytayin at pangpalaman sa isang bag na yun. Sa isang plastic ng taytayin ay nasa 200 pesos naman ito. Depende sa laman ng isang plastic. Dahil meron ka ng taytayin at pangpalaman, panapal na lang ang bibilihin mo. Sa panapal naman ay pwede kang bumili ng patingi-tingi lang. Nag 35 pesos to 40 pesos per kilo ang panapal, pwede kang bumili ng ilang kilo lang. After ko manahi, ay tatalian ko naman ito. Aayusin ko nga muna ito ng by 5 bago ko ito talian. 50 pieces ang laman ng isang tali, 60 pesos ko naman ito ibinebenta. Matagal-tagal na nga rin ako nagbabasahan pero patigil-tigil lang kapag hindi kami magkasundo ng makina ko. Shish. Buti na nga lang ay nakuha ko na yung kiliti niya, kaya kahit tupakin man siya ay alam ko na kung anong gagawin ko sa kanya. Char. At dahil umabot ka sa part ng video ito, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-comment na rin kung saang lugar kayo nang sa ganun ay malaman ko kung saan umabot yung video ko. Ma-appreciate ko yun, Mari. Yun lang. Thank you for watching and follow for more.